Nang dumating ang pagkain at maamoy ito, saka ko palang naramdaman ang gutom at naubos ko pang lahat. Nang lingunin ko si Gray ay ngingiti-ngiti lang itong nakatingin sa pinggan kong wala ng laman. Busog na busog ako at gusto ko pa nga sanang dumighay kaso nahiya naman ako dahil katabi ko siya kaya nilunok ko na lang. Nang matapos kaming kumain ay umuwi na rin kami sa bahay. Agad kong tinungo ang silid ko para magpalit at ayusin ang aking mga gamit pabalik ng Manila. Pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko si Gray na nakaupo sa single sofa, nakasandal ito at bahagyang nakatingala. Nakapikit siya, mukhang tulog. Inaantok pala siya, sana dun siya natulog sa itaas, sa kwarto ko, char. Maingat akong naglakad para hindi siya magising. Nagtungo ako sa kusina para lumabas at puntahan si String Bean. Kailangan ko rin siyang i-ready para sa pagbalik namin sa Manila mamaya, ayoko siyang iwan dito. Hindi mo na sana dinala dito yan. Pwede mo namang iutos sa mga maid na pakainin siya. Boses ni Gray mula sa aking likuran. Nagulat man dahil akala ko tulog pa siya ay hindi ako nagpahalata. Hindi ko siya nilingon. Ibinalik ko ang jar ng cricket sa tabi ng aquarium. Wala naman kasi talaga akong balak na bumalik pa sa bahay niyo. Pagsisinungalin ko. I'm sorry, promise hindi na maulit yung nangyari, bumalik ka na, anito. Kahit nag-inarte ako ngayon, totoo naman yung nararamdaman kong sama ng loob dahil sa nangyari. Sumasakit pa rin yung dibdib ko pag naaalala yung Grace niya. Babalik naman ako, hindi nga lang ngayon, kunwari ay baliwalang sabi ko. Hindi ako aalis nang hindi kasama ang asawa ko. Kanina mo pa ako tinatawag na asawa hindi naman tayo, dun din ang punta nun, putol ni Gray. Saglit akong natahimik at nang makabawi ay sumagot ako ulit. Wala na akong balak na magpakasal pa sayo. Babalik ako sa mansion para lang kunin ang mga gamit ko, sagot ko, hindi yun totoo pero may hugot yung pagkakasabi ko. Please Gigi, kailangan ko pang bumalik sa hospital bukas. E di bumalik ka na kung may naghihintay pala sayo sa dun. Malulungkot yun pag di ka agad nakabalik. Bakit kaya hindi na lang siya ang pakasalan mo, tutal mas gusto mo siyang kasama. Ginutom mo nga ako mabusog mo lang siya, sabi ko, yung Grace pa rin ang nasa isip ko. Narinig ko ang malalim niyang buruntong hininga. Katrabaho ko lang yun. May 3 pa kaming kasama nung kumain kami sa restaurant. Paliwanag nito at may dinukot sa bulsa saka inabot sa akin, resibo yun ng restaurant. Basahin mo, pang 5 tao ang order na nakalagay dyan. Hindi ko yun kinuha pero nagtataka ako kung bakit hanggang dito dala niyang yung resibo ng kinain nila. Tumayo ako at lalagpasan pa sana siya nang hawakan niya ako sa braso. Mali ang inisip mo. Huwag ka nang magselo sa kanya, anitong nakatingin sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Gray. Harap-harapan niya akong binitbisto, nakakahiya pero hindi ako magpapahalata. Excuse me, hindi ako nagsiselos no, sabi ko sa kanaglakad na papasok ng kusina. Nakasunod pa rin si Gray sa akin hanggang pagpasok namin ng bahay. Ano Gigi, gaya ka naga? Bilisan niyo para hindi kayo abutin ng dilim sa daan, ani Itay nang makita ako. Opo, kukunin ko lang po yung kahon ni String Bean, sagot ko. Hindi nakawala sa aking paningin ang pag-aliwalas ng mukha ni Gray. Bumalik ako sa silid at nag-ready na. Nalungkot ako na iiwan ko na naman ang mga magulang ko, pero lagi namang maraming tao sa terrace namin kaya sigurado naman akong hindi sila malulungkot dito sa bahay. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na ako sa kanila. Si Gray ang nagbukas ng pintuan para sa akin. Pero bago ako sumakay ay narinig ko pa siyang nagsalita. Thank you, anito. Tumango lang ako dahil tapos na akong makipagtalo. Nasabi ko na lahat ng nasa loob ko, tama na yun kaya pumasok na ako sa loob. Sumunod naman siya sa akin, pero dun siya dumaan sa kabilang pinto. Halatang pagod talaga si Gray dahil ilang minuto pa lang kami sa biyahe, tulog na agad ito. Nagkaroon tuloy ako ng mahabang oras para titigan siya. Ang gwapo talaga niya. Alam ko naman yun kahit noon pa pero iba na ang dating sa akin ngayon. Ang himbing ng tulog niya, nakasandal ang likod ng ulo at bahagyang nakatingala. Bahagi ring nakaawang ang bibig nito. Bigla ko tuloy na alala nung halikan niya ako after naming mamasyal sa park. Napapilig tuloy ako, ano ba yan kung ano-ano na ang inisip ko. Puyat na puyat yang si Doc. Nagpasundo na nga sa hospital at hindi na raw niya talaga kayang mag-drive. Pagkagaling sa hospital, dito na agad kami dumiretso, wika ni Mang Mario.
Napalingon tuloy ako sa may salamin sa unahan, nakita ko si Mang Mario na nakasumulyap sa amin habang nagdadrive, tapos muli nitong ibinalik ang tingin daan. Napansin siguro niyang kanina pa ako nakatitig kay Gray. Naikwento niya kanina, bigla raw nag-resign yung senior doctor nila. Tapos dalawa sa kasamahan nila nagkasakit. Kaya ayan, ilang araw na hindi nakauwi. Puyat na puyat. Napatingin ulit ako kay Gray na tulog pa rin. Naawa tuloy akong bigla sa kanya. Di ko alam na ganito siya kapagod. Na-touch tuloy ako dahil kahit pagod ay pinuntahan pa rin niya ako sa graduation ko. Na-guilty tuloy ako na inaway-away ko pa siya. Kaya nang makarating kami sa mansion, hindi na muna ako nagtampururot. Tahimik kaming dumiretso sa aking silid habang buhat niya ang aquarium ni String Bean. Hindi na kami humingi ng tulong dahil backpack lang naman ang bitbit ko. Iniwan ko si Gray sa silid habang inaayos nito ang aquarium. Habang ginagawa niya yun ay nagtungo ako saglit sa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Pabalik na ako sa kwarto ko nang makasalubong si Mrs. Tuazon. Napabuntong hininga na lang ako at inihanda ang sarili sa matatalas na salitang bibitawan niya. Good evening po, magalang ko pa rin bati sa kanya na nasa tapat ko na siya. Bumalik ka na pala, hindi siya nagtataray pero nandun pa rin ang pagtaas ng kilay. Marami akong pwedeng linyang ibato pero pinili kong manahimik. Bukod sa mas matanda siya, ina siya ni Gray, syempre nandun pa rin ang paggalang ko. Prepare yourself tomorrow, may pupuntahan tayo, anito. Taka akong tumingin sa kanya. Saan naman kaya kami pupunta at bakit kasama ako? Ano na naman kaya ang pinaplano niya? Hindi ko maiwasang magduda dahil sa itsura niya. Halata naman na sobrang hindi niya ako gusto. Anyway, okay na rin yun at least hindi siya plastic. She's very transparent. I'm gonna meet up with Envy Amigas at 11 in the morning and I'm taking you with me. So, prepare yourself, ayoko nang naghihintay. Anito at tumalikod na, hindi man lang hinintay kung payag akong sumama sa kanya o hindi. Hindi ko tuloy mapigilang habulin siya ng tingin ng may pagdududa. Nagtungo na lang ako pabalik sa aking silid. Pagpasok ko ay nabungaran ko si Gray na nakadapa sa aking kama. Tulog na tulog at tanging boxer na lang ang kanyang suot. Napakamot na lang ako ng aking ulo nang makita ang itsura niya ngayong nakadapa at walang ibang suot kundi boxer. Buti na lang at tulog siya, kundi mamumulananan ang aking mukha pag nagtama ang aming mga mata habang ganun ang itsura niya. Mabuti na lang at hindi niya nahigaan ang kumot kaya inayos ko ito at ikinumot sa kanya. Baka kasi lamigin ang breath niya eh. Matapos ko siyang kumutan ay nagtungo na ako sa banyo para mag-shower. Paglabas ko ay nakapantulog na ako. Muli na naman akong napalingon kay Gray na nasa ganun pa ring pwesto, ni hindi man lang kumilos. Bigla ko ring naitanong sa sarili kung ano bang ginagawa niya rito sa silid ko. Para saan pa at magkaiba kami ng kwarto kung gabi-gabi rin naman ay dito siya natutulog. E di hamak namang mas maganda ang kwarto niya. Bigla akong nagka-ideya, dun na lang kaya ako matulog sa silid niya. Inayos ko muna ang setting ng ilaw. Dim light kasi ang gusto ni Gray, pareho karmi ng gusto kaya yun ang ginawa ko. Nang okay na ay saka ako nagtungo sa kanyang kwarto. May susi ako nito, ibinigay niya yun sa akin nung unang araw ko dito. Ang bango sa loob ng silid, amoy na ang pabango niya. Inayos ko rin ang setting ng ilaw at saka nahiga sa kama at nagkumot. Dahil na rin sa biyahe kaya dinalaw agad ako ng antok at ilang sandali lang ay nakatulog na agad ako. Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong may gumalaw sa likuran ko. Si Gray, sino pa ba? Hindi ko alam kung kailan pa siya sa tabi ko. Mula sa pagkakayakap sa aking bewang ay kumalas ito pagkatapos ay narinig kong naghikab. Nang magmulat ako ay sakto sa mata ko ang digital clock. 4:10 pa lang, nga pala, papasok na siya sa trabaho niya. Akala ko ay babangon na siya pero muli kong naramdaman ang yakap niya sa aking bewang. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang angat ng kamay nito at diretsong sumuksok sa loob ng itaas ko, hanggang sa makapasok sa loob ng bra ko. Palibhasay dim ang ilaw at nakatalikod ako, hindi niya nakita ang panlalaki ng mga mata ko. Hinaplos-haplos niya ang kanang dibdib ko, pagkatapos ay banayad na pinisil-pisil yun at nilaro-laro pa ang tuktok nito. Mukhang nag-sleepwalk, kuno na naman ang kamay nito. Hindi ko maintindihan sa aking sarili kung bakit hindi ako nagpo-protesta.
Dati-rati ay magwawala na ako, hahampasin siya ng unan at walang pakialam kahit saan pa siya tamaan. Nagtaasan ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang maramdaman ang pagdampi ng labi niya sa aking batok. Muli ay hindi na naman ako nakakilos, nanigas lang ang buong katawan ko at pigil ang hininga. Maya-maya pa ay marahan itong kumalas at umusod para bumaba sa kama. Narinig ko ang mga hakbang niya papalayo, kasunod ay ang pagsara ng pintuan ng banyo. Saka pa lang ako parang nakahinga. Narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Maya-maya pa ay lumabas na ito ng banyo, amoy na amoy ko ang sabon na gamit niya. Unti-unti kong nakikitang naglalakad siya dahil nakaharap ako sa closet niya. Ngayon ay kitang-kita ko na ang kabuuan niya. Halos bumagsak ang aking panga dahil hubot-hubad siyang nakatayo at namimili ng damit na susuotin. Dimang ilaw at hindi niya kita na bahagyang nakamulat ang aking mga mata. Nilalamig siguro siya kasi galit na galit yung daga niya. Kahit naman dim ang ilaw ay kita ko pa rin yun, siyempre ang laki nun paano hindi ko makikita. Bigla kong na-realized ang aking ginagawa. Bakit binobusuhan ko siya? Napahiya ako sa sarili at ipinikit ang aking mga mata. Kaso yun pa rin ang nakikita ko sa utak ko kahit pikit na ako. Hindi ko na iminulat ang aking mga mata hanggang sa marinig ko na lang na pagsarado ng pintuan. Umalis na siya, dun pa lang ako nakahinga. Madaling araw pa kaya bumalik ako sa pagtulog siyam-je nang magising akong muli. Matapos ayusin ang aking sarili ay nagtungo ako sa kusina para maghanap ng kakainin. Nakita kong nag-uusap ang mga kasambahay. Hindi nila napansin na nakalapit na ako. Kailangang ayusin mo ang paglalaban ng damit ni Madam. Alam na alam nun kapag hindi maganda ang pagkakakusot mo. Ani Cheryl, ano naman ang alam ng mga mayayaman sa ganyan? Kung ako nga hindi ko alam, si Madam pa kaya, natatawang sagot ni Lisa, naku, alam na alam ni Madam yan, saad ni Cheryl tapos humaba pa ang nguso nito. Kilala niyo si Ate Lena diba, yung in charge sa garden? Bata pa lang ay nagtatrabaho na siya sa mga magulang ni Chairman. At sabi niya na bago raw na pangasawa ni Chairman si Madam, labandera siya ng mga biyenan niya, pagkukwento nito. Nagsinghapan ang dalawa nitong kausap. Talaga, gulat din na tanong ko. Ay tit ng kabayo, gulat na sabi ng mga ito at napalundag pa sa kinatatayuan nila. Hindi kasi nila napansin na kanina pa ako nakahilera sa kanilang tabi at nakikinig sa tsismisan nila. Ay naku po maam. Pasensya na po. Huwag niyo po kaming isusumbong kina sir, takot na sabi ng mga ito. Kulang na lang ay lumuhod sa harapan ko. Hindi ako tsismosa no, protesta ko sa kanila. Well, medyo nagsinungalin ako dun. Sige, hindi ko kayo isusumbong, basta ikwento niyo sa akin kung paano naging sila. Si Cheryl po ang may alam, ani Nancy. Nilingon ko si Cheryl na kakamot-kamot ang ulo. Baka po may iba na namang makarinig, lagot na talaga ako, usal nito halatang kinakabahan. Napalinga-linga ito sa kamuling nagsalita. Dun tayo sa hindi napupuntahan ng mga amo natin, anito. Nagsimula na silang maglakad at sinundan ko sila. Dun pala kami pupunta sa maid's quarter. Nilinga ko ang paligid. Maganda rin pala pati ang maid's quarter. Hindi kagaya ng mga napapanood ko na parang kinawawa. Dito, bongga, mas maganda pa kaysa bahay namin. Para itong normal na bahay, may salas, kusina at kanya-kanyang silid. So, hindi naman pala ganun ka-cold ang may-ari ng bahay na ito dahil kahit mga kasambahay ay may maayos na tinutuluyan. Kagaya nila ay nakiupo na rin ako sa sofa. Nakita ko si Cheryl sa labas ng pinto na palinga-linga sa labas, pagkatapos ay marahan nitong isinara ang pintuan. Tumingin siya sa amin pagko ay lumapit sa kanagsalita. Ayun na nga, panimula nito. Parang gusto kong matawa, may pahiya-hiya pa siyang nalalaman kanina, magkukwento din pala. Ni hindi man lang pinilit. Dati raw labandera ng mga magulang ni Chairman si Madam. Tapos sa US daw nag-college si Chairman at nang makagraduate, bumalik siya ng Pinas at tumira sa mansion ng mga magulang niya. Doon niya nakita si Madam na ubod ng ganda nung kabataan niya. Napangiti si Danica nang makita si Mrs. Tuazon na lumabas ng malaking pintuan ng mansion, narito siya sa labas ng kanyang magarang sasakyan. Pero mabilis din nawala ang kanyang ngiti nang makitang kasunod ni Mrs. Tuazon ang malditang si Gigi. Nakasimangot si Danica hanggang sa makalapit sa pwesto niya ang dalawa. Maaliwalas ang mukha ng ginang na nilapitan siya. Iha, I'm glad nakarating ka, anito at nagbeso ang dalawa.
Hindi sumagot si Danica, sa halip ay mataray ang tingin na ipinukol kay Gigi na ngayon ay nakatayo at mukhang bagot na bagot. Mukhang maldita talaga, bulong ni Danica sa sarili niya. Magtatanong pa lang siya pero inunahan na siya ng ginang I know, bulong ni Mrs. Tuazon. Pagkatapos ay binalingan nito si Gigi. Mauna ka na sa loob, anitoy. Wala namang aalin lang ang pumasok si Gigi sa loob ng sasakyan. Nang makapasok ito ay saka palang nagtanong si Danica. What was that, tita? Don't tell me, boto ka na sa kanya, usisa niya. Of course not. Dahil sa kanya, 1 week na nakapaos lahat ng bank account ko. So what's the plan? Isasama natin siya sa afternoon tea natin with the amigas, ani Mrs. Tuazon. Kumislap mga mata ni Danica, tila may naglalarong ideya sa utak. Alam niya kung gaano ka-plastic at kamata-pobre ang mga amigas na tinutukoy ni Mrs. Tuazon. Napangiti siya, nakikinikinita na niya, those ladies will give Gigi a glimpse of what's for her. A harsh reminder that she doesn't belong in Grace's world. Muling napangiti si Danica, wala siyang kailangang gawin kundi umupo, manood and enjoy the show. Agad silang pumasok sa kani-kanilang sasakyan at bumiyahe. Hindi naman kalayuan ang lugar na kanilang pinuntahan. Pagbaba pa lang nila ay nabasa na agad ni Gigi ang pangalan ng lugar. Le Sucre Blanc, isa itong pastry cave. Location pa lang ay halatang mga mayayaman lang ang mga pumupunta. Lalo pang namangha si Gigi nang pumasok sila sa loob. Ang ambience dito, lakas maka, sosyal. Pumasok ni Mrs. Tuazon na composed at may tipid na ngiti. Kasabay niya si Danica na modelong-modelo ang dating, bit-bit ang kanyang bag na mas mahal pa sa isang taon na sweldo ng ordinaryong empleyado. Nasa likod nila si Gigi, naka-white blouse at malinis na jeans. Isang staff ang sumalubong sa kanila. Mukhang kilala na nito si Mrs. Tuazon. Hindi na ito nagtanong at iginya na lang sila nito sa dapat puntahan. This way, ma'am, anito at naunang naglakad. Nang makalapit sila sa reserve table ay agad na bumati ang 5 kababaihan na halos kedad ni Mrs. Tuazon. Matilda, darling ani Clarissa Martins sabay halik sa pisngi. Si Clarissa, asawa ng isang sikat na politiko at may ilang negosyo. Nakamasid lang si Gigi sa mga ito at pinapanood kung paano ang mga ito nagbeso-beso. Hindi siya marunong magbasa ng utak ng tao, pero kitang-kita niya ang kaplastikan sa mukha ng mga ito. Maya-maya ay si Danica naman ang pinansin ng mga kababaihan. Oh hi Danica, iha, bati dito ng isa. Still gorgeous as always. Nakamasid lang si Gigi. So, ganito pala ang mga mayayaman, sa isip-isip niya. Naubos ang oras sa plastic na basyan. Napatingin sila kay Gigi pero walang bumati. Isa lang ang nagsalita, si Marcelita Ramos. Matilda, and who is she? Anito sabay sulyap kay Gigi mula ulo hanggang paa. She's Gigi current girlfriend ng anak ko, tugon ni Mrs. Tuazon. Nagulat si Gigi na ipinakilala siya nitong girlfriend ni Gray, pero wala siyang nararamdamang pagkagusto sa boses nito. Kita rin niya ang pagtaas ng kilay ng mga kababaihan, at ang salitang tingin ng mga ito sa kanya at kay Danica. Mukhang may alam ang mga ito tungkol kay Gray at Danica. Tahimik lang si Gigi habang nag-uusap ang mga sosyalera tungkol sa trips nila sa Paris, brand ng mga bags, bagong painting at iba pang may kinalaman sa mamahaling presyo. Hanggang sa dumating ang waiter at may dala itong tray ng matatamis na French pastries. Prepare this for you, ladies. Yan ang pinakabago naming recipe dito sa cave, ani Mrs. Martinez, ang may-ari ng cave. Mumiti si Mrs. Tuazon at binalingan si Mrs. Martinez. Oh, thank you, darling. Natikman ko na ito last time nang mag-vacation kami sa Paris. One of his favorites, tart aux framboise, ani Mrs. Tuazon at nakahawak pa sa dibdib. Saglit na natahimik sa buong table. Maya-maya pa ay sabay-sabay na nagsitawanan. Natigilan naman si Mrs. Tuazon dahil sa tawanan ng mga ito. Framboise, ulit pa ng mga ito, sabay tawa ulit. Darling, I love you, but what was that? Sabi ng isa pang eleganteng babae. I'm sorry but French isn't for everyone. Anang isa pa na tinatakpan ang bibig, what daw, framboise. Hahaha, busy ang lahat sa pagtawa, kaya hindi na nila napansin ang pagbabago sa mukha ni Mrs. Tuazon, halatang napahiya pero nakapaskil pa rin ang peking ngiti. Mapaklang natawa si Gigi ng palihim, yung bully, nabubuli rin pala.
Deserve sa isip-isip niya. Ibang klase din palang mang-okray ang mga sosyalerang ito, ang cold. Pero tinatawag nilang friends ang isa't isa, tapos may pa, darling pa. At etong si Danica, wala man lang ginagawa para ipagtanggol ang best friend niya. Nahuli pa nga niya itong nakikitawa nung una. Medyo nag-lean forward pa si Mrs. Ramos. Don't feel bad, Matilda. It's perfectly normal, alam naman naming hindi ka masyadong aware sa mga ganitong bagay, nakangiting anito. Pilit na pilit ang ngiti ni Mrs. Tuazon kahit namumula na ito. Nandun ang pagtitimpi at peke pa ring nakangiti. Alam niya sa sariling naiingit lang ang mga ito sa kanya. Dahil ang dating labanderang kagaya niya ay nakapangasawa lang naman ng may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Mayayaman din ang asawa ng mga tinatawag na amiga ni Mrs. Matilda Tuazon, pero katiting lang yun kumpara sa yaman na meron si Chairman Tuazon, lalo na't nag-iisa lang itong tagapagmana. At yun din ang dahilan kung bakit, pilit pa ring nakikisama kay Mrs. Tuazon ang mga babaeng ito, dahil sa negosyo at koneksyon na malaking tulong sa asawa ng mga ito. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang ganitong mga pagkakataon na lumilitaw talaga ang pagiging matapobre at totoong ugaling tinatago sa kanilang mga ngiti. We love you, darling, and we don't judge. We still welcome you into our sisterhood. Asawa ka ni Chairman Tuazon, we make an exception even if you're a former servant. Ani Mrs. Martinez. Pagkatapos ay tumingin kay Gigi. Just like your future daughter-in-law. It runs in the family. Tumawa ito na parang Chris Aquino. Dahil sa narinig ay tumaas ang kilay ni Gigi. Wala naman kasi siyang pakialam kahit anong gawin ng mga itong plastikan. Kaso pati siyang nananahimik ay bigla na lang nadamay. Muling humarap kay Mrs. Tuazon si Mrs. Martinez. It's tart ox framboises, darling, tart ox framboises. Pagtatama ni Mrs. Martinez, perpekto ang pagkakabigkas. Saka tumawa ulit ng pasosyal. Muling nagtawanan ang mga ito. Nang biglang may nagsalita. Paki-spell, wika ni Gigi. Natahimik ang lahat nang marinig ang boses ni Gigi, lahat sila ay napalingon sa direksyon nito. Spell tarte ox framboises po, ulit ni Gigi at humarap pa sa mga ito. Naglumikot ang mga mata ni Mrs. Martinez nang titigan siya ni Gigi. At nang hindi ito sumagot ay binalingan naman ni Gigi ang iba pa nitong kasamahan, saka sinalubong silang lahat ng tingin. Ngunit lahat ay umiwas sa pangambang sila ang tanungin. Umayos ng upo si Gigi saka naghalukip-kip. T-R-T-A-X. For MBO is. Gusto niya ng pabaligtad, tanong pa niya sa kangumisi. Is iobim erf. X-U-A. Tear at. Dead silence. Maya-maya pang umiti ng matamis si Gigi saka nagsalita. It's okay, darling. We know, money can't buy a brain. Di rin naman ganun nagtagal ang tea time ni Mrs. Tuazon kasama ng mga amiga niya. Pansin ko ang bilis nilang nagpaalaman. Kesyo may nagmamadali, merong emergency sa bahay, merong schedule na kailangang puntahan. Nag-alisan na sila hindi pa nga kami nakaka-order, wala tuloy sibugang naganap. Para lang akong tangang nakasunod kay Mrs. Tuazon pabalik ng sasakyan. Tahimik lang siya pero poised pa rin ang upo kahit nasa loob ng sasakyan. Hindi mo talaga iisiping dati siyang kasambahay, ang galing niyang magdala ng sarili. Kaso may mga tao talagang husgahan ka dahil lang sa kung ano ang iyong pinagmulan. Parang gusto ko tuloy maawa sa kanya dahil hanggang ngayon labandera pa rin ang tingin ng mga peking kaibigan niya. Pero parang deserve naman, ako nga kung malitin niya, akala mo hindi siya dating mahirap. Nang sulyapan ko siya, halatang may iniisip ito, kumikibot-kibot pa ang bibig nito. Siguro iniisip niya yung mga peking kaibigan niya. Nagulat ako nang bigla na lang siyang tumawa ng nalakas. Napalingon tuloy ako sa kanya at tiningnan siya. Tawang-tawa siya, na bahagyang nakatingala tapos nakatakip pa ang palad sa bibig. Tumigil ito sa pagtawa nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Tapos ay pairap na humarap sa bintana. Ito ba talaga ang magiging biyenan ko? Sa tingin ko, kaya ko naman siyang pagtiyagaan, wag lang niyang pakikialaman yung robot ko dahil ibang usapan na yun. Pagdating namin sa mansyon, una siyang bumaba ng sasakyan, kasunod ako. Kabababa ko pa lang nang tumunog ang cellphone ko. Kinapa ko ang loob ng bag para hanapin ito pero hindi ko agad mahagilap. Muling nagring ang cellphone, saka ko pa ito nakita.
Nang tingnan ko ang screen ay nakita kong si Gray na tumatawag, sasagutin ko pa sana ito nang makita ko na siya na lumabas ng pintuan ng mansion, at parang nagmamadali ito habang nasa tenga nito ang kanyang telepono. Nang makita niya ako ay isinuksok niya sa bulsa ang telepono, saka mas binilisan pa ang hakbang palapit sa aking direksyon. Mom, anong ginawa mo sa kanya? Anito nang makasalubong si Mrs. Tuazon. Pero hindi naman nito hinintay ang sagot ng ina, bagkus ay nilagpasan niya ito at nagmamadaling humakbang palapit sa akin. Mabilis siyang nakalapit at hinawakan ako sa magkabilang balikat habang titig na titig sa akin. Okay ka lang, nag-aalalang tanong nito at pinapasadahan ng tingin ang aking kabuuan. Habang ako naman ay takang-taka sa ikinikilos niya. Hindi ka ba niya sinaktan? Tanong nito. Oh by God, rinig kong sabi ni Mrs. Tuazon kaya napalingon ako sa kanya. Hindi ko hinawakan kahit dulo ng daliri niyan, umiikot ang matang sabi nito. Let's go, sabi ni Gray sabay hawak sa kamay ko kaya wala akong nagawa kundi ang mapasunod sa kanyang paglalakad. Dire-diretso lang si Gray sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa dining area. Saka ako mabilis na kumala sa kamay niyang nakakapaso na. Ang init, kunyari ay sabi ko na lang. Naniningkit ang mga mata nitong tumingin sa akin at parang nagtataka. Maya-maya ay mumiti ito. Nagpahanda ako ng lunch, kumain ba kayo sa labas? Tanong niya. Umiling ako. Hindi, kadarating lang namin, umalis na rin agad kami, tugon ko at naupo sa tapat ng dining table matapos niya akong ipaghila ng upuan. Wala ba siyang masamang ginawa sa'yo? Huwag ka na lang kaya sumama sa kanya next time, anito at siya naman ang naupo. Kaya kong sarili ko. Nag-breakdown lang naman ako last time dahil si Baby Gray na ang pinakialaman nila. Okay na ako ngayon, alam ko ring hindi na nila yun pakikialaman, takot na lang nila kay Chairman. Isa pa, tapos na ako kay Baby Gray dahil totoong robot na ang susunod kong gagawin, paliwanag ko. Tumango-tango lang si Gray. Pumasok ang dalawang kasambahay at mabilis kaming pinagsilbihan. Hinintay ko muna silang matapos at lumabas saka ko muling kinausap si Gray. Sa Monday nga pala, magre-report na ako sa Innovatech. May summer job ako, sabi ko. Nagpapaalam na ako sa kanya ngayon para hindi na siyam nagulat kapag bigla akong nagtrabaho sa kumpanya nila. I know, nasabi na sa akin ni Dad ang lahat. Nakausap ko na siya nung umuwi ka ng Batangas, anito. Alam na pala niya. So, hindi ko na pala kailangang magpaliwanag pa. Gigi. Nilingon ko si Gray nang tawagin niya ang pangalan ko. Nakatingin siya sa Alkin. I'm proud to have you as eBay girlfriend, seryosong anya. Hindi ako agad nakasagot. Medyo kinilig ako dun kaya napakagat ako ng labi para pigilan ang ngiti na gustong kumawala at saka yumuko para hindi niya makita. Kaya kunwari na lang ay hinihiwa ko ang karne. Ilang sandali rin kaming walang imikan habang kumakain tapos muli na naman siyang nagsalita. Gigi. Kunwari ay baliwalang tugon ko. Wala ka bang nararamdaman sa akin kahit konti? Tanong nito. Para akong nabilaukan dahil sa narinig, saka nabalisa. Ha? Wala. Bata pa ko, di ko pa naiisip yun agad ang lumabas sa bibig ko. Narinig kong natawa si Gray. Hindi ka na bata, may nangyari na nga sa atin, anito. Namilog ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Nagpatingin ako sa paligid dahil baka may nakakarinig sa amin. Hindi mo na dapat sinasabi yan, sita ko sa kanya. Muli na naman siyang natawa. Ilang beses na nila tayong nakitang pumasok sa isang kwarto. Ano sa tingin mo ang iisipin nila? Kahit pa. So wala talaga, tanong ulit niya. Wala nga. Tulog ako noon kaya wala akong naramdaman, sabi ko. Ang kulit talaga niya, wala nga akong naaalala nung gabing yun sa cottage. Pero nung isang araw na yumakap siya sa akin sa kama, yun naramdaman ko ang daga niya. Biglang tumawa ng nalakas si Gray, tawa siya ng tawa. Ano ba kasing iniisip mo, natatawang sabi nito. Ang tinatanong ko, kung may gusto ka na ba sa akin, paglilinaw nito. Pinamulahan ako ng mukha nang ma-realized ang sinabi niya. Wala nga, sambit ko. Tumahimik na siya kaya pasimple ko siyang sinulyapan. Kaso pagtingin ko ay nakatingin pa rin siya sa akin, kaya mabilis akong nagbawi ng tingin. Malalaman ko rin, anito habang naniningkit ang mata. Ano, tanong ko. Wala, sabi ko, kumain ka lang. Huwag mo kalimutan, bukas may gagawin tayo. Ano yun?
Basta bukas malalaman mo. Day off ko kinabukasan kaya okay lang ang puyatan. Nagkibit balikat na lang ako sa sinabi niya. Nang matapos kaming kumain ay inihatid niya ako sa aking silid. Nang buksan ko ang pintuan ay pinigilan niya ako sa braso. Sigurado ka bang hindi mo ko naramdaman? Bulong nito sa mismong tapat ng tenga ko kaya kinilabutan ako at napapili. Feelings ko ba o daga ang tinutukoy niya? Sa susunod, sisiguraduhin kong mararamdaman mo na at hinding-hindi mo makakalimutan, bulong nito sa katumalikod na. Dumiretso si Gray sa silid niya, ako naman ay sa silid ko. Nang mainip ako ay tinungo ko ang kusina para kumuha ng mainom at para makipagkwentuhan na rin kina Cheryl. Hindi pa kasi kami ako tapos makinig sa mga kwento niya dahil hinanap ako ni Mrs. Tuazon kaninang umaga para isama sa cave. Si Nancy agad ang una kong nakita. Huli ko na naman silang nagchi-chismisan. Pero nang makita nila ako ay hindi na sila nagulat sa halip ay nagkukumahog pa nga ang mga ito na lapitan ako. Anong chika natin dyan? Tanong ko. Naglakad ang dalawa palapit sa akin na nanghahaba ang mga nguso. Naku Misgi, nandyan na naman ang bruha, anito. Tinakpan pa ang gilid ng bibig pero ang lakas naman ng boses. Sino? Si Danica, tanong ko. Sino pa ba ang bruha sa mansyon na ito? Mismo, sagot ni Cheryl na nakasimangot. Pagtingin ko kay Nancy ay hindi rin maipinta ang mukha nito. Mukhang pati pala mga kasambahay ay imbierna kay Danica. Narinig ko silang nag-uusap ni Madam nung dalhan ko sila ng merienda, pagpapatuloy ni Sherry. Masyadong convincing ang pagkamarits ni Cheryl, kaya pumihit ako ng direksyon at sinalubong ang dalawa na mukhang sasabog na anumang oras kung hindi nila mailalabas ang chismis na natanggap. Kinulit ni Ma'am Danica si Madam na ibigay sa kanya ang susi ng kwarto ni Doc para pasukin sa loob. Tapos kunyari ay utusan ka ni Madam na puntahan si Doc sa loob para makita mo silang dalawa na magkasama, tapos ayun, mag-aaway kayo ni Doc. Pumayag ba? Tanong ko. Nung una parang alinlangan pero makulit si Ma'am Danica, kaya pumayag na rin si Madam. Sa narinig ay napasimangot ako. Miss G, wag kang papayag na landiin ng impaktitang yun si Doc, talagang hindi, nakataas ang kilay na sabi ko. Yes. Fighting, sabay-sabay na sabi ng tatlo, nakataas pa ang mga kamao. Nakalimutan ko nang iinom nga pala ako ng malamig na tubig dahil sa pagmamadaling lumabas ng kusina. Lakad takbo kong tinungo ang silid ni Gray. Sana lang ay hindi pa ako huli. Nakakainis dahil ang laki ng bahay na ito. Pakiramdam ko tuloy ang layo ng silid ni Gray at ang bagal ng oras. Baka mamaya nasa loob na ng kwarto si Danica. Dumaan pa ako sa aking silid para kunin muna ang susi na ibinigay sa akin ni Gray. Pagkatapos ay pinuntahan ko na ang silid niya. Nang nasa tapat na ako ng pinto ay pinihit ko ang seradura, nakalock ito. Wala pa siguro si Danica. Mabilis kong binuksan ang pintuan at agad na pumasok sa loob. Pero laking gulat ko na lang nang paglingon ko sa loob ay tumambad sa akin ang hubad na katawan ni Gray na mukhang kaliligo lang dahil basa pa ang buhok nito, at naghihelo ang alaga niyang galit na galit. Yan dilim, bulalas ko sabay takip ng mata at mabilis na tumalikod. What the? Nagulat ding sabi Gray. Sa sobrang hiya ko ay dali-dali kong binuksan ang pintuan para lumabas. Pero hindi pa nakakalabas ang aking buong katawan ay natanaw ko na si Danica na papalapit. Nakatungo ito at nakatingin sa susi kaya hindi niya ako napansin. Nagpanic mode ako dahil baka pumasok siya rito at nakita ang galit na daga ni Gray. Humarap ako sa direksyon ni Gray habang nakatingala para hindi ko makita ang kanyang kargada. Anong ginagawa mo? Takang tanong niya. Magtakip ka ng katawan, utos ko sa kanya pero parang wala itong balak sumunod. Sa halip ay umisip pa ito at mas lalo pang humarap sa akin na parang baliwala lang. Narinig ko ang tunog takong ni Danica sa labas, mukhang malapit na siya, kaya nagmamadali akong tumakbo palapit kay Gray. Balak ko lang naman ay kunin ang kumot at itakip yun sa kanya. Matalino naman ako pero bakit pagdating sa ganitong bagay lalo na at may kinalaman kay Gray, napakatanga ko. Tumakbo ako sa kanya para kunin ang kumot. At nang akmang itatakip ko na yun sa kanya, ay sinadya niya akong hilahin at kabigin sa bewang kaya natumba kami pareho sa kama na nakaibabaw ako sa kanya. Hindi ako makakibo sa pagkabigla lalo na at naramdaman ko ang kanyang daga sa aking hita. Samantalang si Gray naman ay parang hindi man lang nabahala sa halip ay nakangisi pa ito sa akin. O SVay gosh, narinig kong bulalas ni Danica,
kaya sabay pa karming na palingon ni Gray sa kanya. Di ba kayo marunong mag-lock ng pintuan? Inis pang sabi nito sa high blood na naglakad pabalik sa hallway. Nang makaalis siya ay muli akong napatingin kay Gray na ngayon ay nakangisi pa rin sa akin. Akma akong tatayo pero pinigilan niya ako at mas hinigpitan ang hawak sa aking bewang. Bitawan mo ko, sabi ko at nagpumiglas. Matagumpay naman akong nakawala sa kanya at mabilis kong tinungo ang pituan para lumabas. Bakit ganun? Siya itong hub pero ako itong nahihiya. Ano, satisfied ka ba sa nakita mo, future misis ko, narinig kong sabi ni Gray. Bigla tuloy uminit ang aking tha. Wala, konti lang puro balat, sabi ko saka mabilis na lumabas ng silid niya. Nagmamadaling bumalik ng silid si Gigi. Tawa siya ng tawa isa nang makabalik sa sariling silid. At the same time ay gusto niyang tuktukan ang sarili kung bakit ba naman kasi sa lahat ng pwedeng sabihin ay balat pa talaga ang lumabas sa bibig niya. Bigla kasi niyang naalala yung oblation statue sa nung minsan mag-tour ang school nila dun. Ang sabi ni Santi, puro balat daw yung ano ng statue. Tawa sila ng tawa nun ni Nika, kaya naging joke na sa kanila yun. Hindi naman niya akalain na bigla niya yung masasabi sa harapan ni Gray. At siguradong lagot na naman siya nito, hindi naman kasi totoo yun, kabaligtaran kasi yung nakita niya. Nung una niya itong makita, medyo madilim pa. Pero kanina, maliwanag na, malapitan pa. Parang bigla tuloy nagbago ang isip niya at parang ayaw na muna niyang mag-asawa kung ganun kalaki pala ang papasok gabi-gabi sa kuweba niya. Kanina nga ay pinagbantaan pa siya nito na sa susunod daw ay siguradong mararamdaman at hindi niya makakalimutan. Alam niya kung anong tinutukoy ni Gray. Bigla siyang napasinghap at napatakip ng kamay sa bibig nang biglang may naalala. Hindi kaya yun ang sinasabi nitong gagawin nila bukas, yung puyatan? Pakiramdam niya ay hindi pa siya ready na sundan ang nangyari sa cottage. Sa Monday na ang unang araw niya sa Innovatech at ayaw naman niyang pumasok sa trabaho na nakasaklay. Sa kabilang banda, kausap ni Matilda Tuazon ang isa sa mga amiga niya sa telepono. That will be fantastic. I'm sure marami din tayong mapapag-usapan habang nag-uusap ang mga asawa natin, masiglang ani Mrs. Ramos. Tinawagan nito si Mrs. Tuazon para kumbinsihin na makipag-dinner ito sa kanilang mag-asawa. May gustong ipakitang business proposal ang asawa ni Mrs. Ramos kay Chairman Tuazon, kaya lang ay sobrang puno ng schedule ng chairman. Kaya naman si Mrs. Tuazon ang naisip niyang paraan para makausap ng asawa niya si Chairman. After ng ilang minutong pangumbinsi ay napapayag din niya si Mrs. Tuazon. Thank you so much Matilda darling, I need to go now. See you tomorrow for the tea time, masiglang paalam ni Mrs. Ramos. Sandali, what tea time? Takang tanong ni Mrs. Tuazon. Biglang natahimik si Mrs. Ramos. Hindi naman talaga kasali si Mrs. Tuazon sa tea time bukas, nadulas lang siya. Bakit parang hindi ko alam na mailakad pala ang girls bukas? Nakataas ang kilay na tanong ni Mrs. Tuazon. Elanan. Ano ka ba? Hindi mo alam? Baka may problema sa settings ng account mo sa group chat natin. So meron nga, tomorrow, ani Mrs. Tuazon yes, like I said. Siyempre kasali ka. Tayo-tayo lang ulit, wag mo na lang isama ang future daughter-in-law mo, okay? Okay amiga, siyempre hindi ako mawawala, pilit ang ngiti ni Mrs. Tuazon habang kausap si telepono si Mrs. Ramos dahil alam niyang nadulas lang ito. Matapos ibaba ang telepono ay unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Mrs. Tuazon at napalitan yun ng pagniwi. Medyo napagod din ang kanyang panga matapos makipagplastikan kay Mrs. Ramos, asawa ng may-ari ng isang napakasikat ng clothesline sa bansa. Hindi man nagtatrabaho si Mrs. Tuazon, ganito naman ang kanyang kontribusyon, ang makipagplastikan, makisama sa mga asawa ng mga business partner ni Chairman. Kung gaano na siya katagal nakasal kay Chairman Tuazon ay ganun katagal na rin siyang nakikipagplastikan sa mga ito. Kung hindi lang sa mga negosyanteng asawa ng mga ito, hindi rin siya pinakikisamahan ng mga ito. Alam niyang nadulas lang si Mrs. Ramos, kaya parang napilitan na lang ito na imibitahan siya, parang tinatamad na siyang pumunta bukas, lalo na at hindi pwedeng pumunta si Danica. Nagtataka rin siya kung bakit hindi ng mga ito pinasasama si Danica, gayong malaking koneksyon din ang mga magulang ng dalaga. Ipinagkibit balikat na lang niya yun, may chismis siguro ang mga ito, hindi dapat makarating sa mga Gonzales.
Mga tsismosa din kasi ang mga ito, at hindi na siya magtataka kung pati siya ay sinitsimis din ng mga ito kapag nakatalikod siya. Anyway, wala rin naman pinagkaiba kahit andun si Danica. She is a younger version of them, maganda lang ang pakisama nito sa kanya dahil sa anak niya at ganun din naman siya dito. Hindi sa ayaw or gusto niya dito. Pero ito talaga ang kalakaran ngayon, ang ipagkasundo ang anak nila para mas lumakas ang kumpanya ng bawat isa. Saktong dumaan ang isang kasambahay at tinawag niya ito para utusan. Samantala, si Gigi naman hanggang ngayon ay pulang-pula pa rin ang mukha kahit kanina pa siyang nakabalik sa silid niya. Habang nag-iisip ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. May tumatawag, si Drake. Kuya, masiglang bati ni Gigi. Kumusta ka na dyan? Bating patanong ni Drake sa hipag, ayos naman po, nag-adjust. Baka naman masyado ka nang distracted sa boyfriend mong hilaw. May himig panunudyo sa boses ni Drake. Bigla siyang pinamulahan ng mukha kahit hindi siya nakikita ng kausap. Aminin man niya o hindi, distracted na talaga siya dahil kay Gray. Yung robot nga niyang napaka-importante nakalimutan niya sa pool dahil sa selos. Hindi Katunayan binabasa ko nga yung link na pinasa mo sa akin, yung The Trend Behind New Altcoins, tugon niya habang nakaharap sa screen ng computer. Very good, kahit naman pala distracted ka, nagbabasa ka pa rin. Tudyo pa rin ito. Si Kuya talaga, nanginting sabi ni Gigi dahil mukhang tinutukso siya nito kay Gray. There's nothing wrong with that. Soon you'll have bigger responsibility pero wag mong kalimutang tao ka pa rin, hindi ka robot. Don't be like me who almost forgot that there's more to life than just work. I'm glad realized before it was too late that we can have normal life too. Enjoy being young and don't be afraid to make mistakes. That's how you learn, Annie Drake. Yun ang palaging ipinapaalala nito kay Gigi para daw hindi nito pagdaanan ang mga pagkakamali niya. Monday na po simula na ng work ko. That's good. Good luck on your journey. I'm still watching you, Annie Drake bago ito tuluyang nagpaalam. Ilang minuto na rin silang tapos mag-usap nang makarinig siya ng katok sa labas. Kinabahan pa nga si Gigi nung una dahil akala niya si Gray na yun pero naisip din niyang hindi nga pala marunong kumatok ang isang yun. Pagbukas ng pintuan ay si Lisa ang nakita niya. Ma'am Gi, ipinapatawag ka po ni Madam. Nasa receiving area siya ngayon, Anito. Okay, pakisabi susunod na. Akala niya ay tatalikod na ang kasambahay pero nagkamali siya. Luminga-linga muna ito sa kamuling ng hahaba ang mga nguso. Itsura pa lang siguradong may chismis na naman itong dala. Umalis ni si Bruha, Anito sabay hagikik. Kailan pa? Curious na tanong ni Gigi. Kanina pa. Parang galit na galit nga siya Nagmamartsa siyang lumabas ng mansion, tawang-tawa pang sabi nito. Napangiti si Gigi. Mabuti na lang at may siya sa bahay na ito, tatlong high caliber na mga marits. Ito yung kahit siguro anong robot ang maimbento ay hindi matatalo sa pagiging mahusay sa pagkuha ng impormasyon. Kahit hindi niya feel ay pinuntahan pa rin niya ang biyenang hilaw sa veranda. Yes madam, kailangan niyo raw po ako. Ani Gigi at ginaya na rin ang ibang kasambahay na madam ang tawag kay Mrs. Tuazon. Maghanda ka bukas, makikipagkita ulit ako sa mga amiga ko, kasama ka. Sinubukang iwasan ni Gigi si Gray pagkatapos ng engkwentro nila sa silid nito. Nag-aalala siya na baka gumanti ito sa kanya dahil alam niya kung gaano ito kapikon lalo na kapag pagkalalak na nito ang pinag-uusapan. Mabuti na lang at hindi na ito nangungulit ngayon. Nagkukwentuhan sila habang sabay na nagdi-dinner pero wala itong binanggit tungkol sa nangyari kanina. Hindi niya tuloy malaman kung matutuwa ba o kakabahan. Matapos maghapunan ay bumalik na sila sa kani-kanilang mga silid. Hindi na niya nakita pa si Gray hanggang sa makatulog siya ng gabing yun. Nagising na lang siya ng 4:00 na may nakayakap na naman sa kanya at nakasuksok ang kamay sa loob ng kanyang bra. Siyempre, wala yung iba kundi si Gray. Parang nasasanay na rin siyang magigising sa umaga na nakapulupot ito sa kanya. Maya-maya pa ay kumalas na ito pagkatapos siyang dampian ng halik sa bato. Tumayo ito at nagsuot ng damit dahil nakaboxer lang ito kung matulog. Pagkatapos ay dire-diretso itong lumabas ng silid habang siya naman ay bumalik sa pagtulog. Tanghali na ulit nang magising siya. Inihanda niya ang sarili para sa pag-alis nila ni Mrs. Tuazon. Ilang oras pa ay heto na naman sila,
nasa loob ng pastry shop para makipag-meet sa mga peking amiga ni Mrs. Tuazon. Nagtataka si Gigi kung bakit siya isinama ulit ni Mrs. Tuazon dito. Tapos wala pa si Danica ngayon. Napapaisip tuloy siya kung ano na naman kaya ang pinaplano nito sa kanya. Required ba nakasama siya? O baka naman hindi siya nagtagumpay kahapon sa pinaplano nito laban sa kanya, kaya ngayon ay susubukan ulit niya. Nang pumasok sila sa restaurant ay nakasunod lang si Gigi sa kanya. Gents lang si Gigi at si Madam naman ay todo postura kagaya ng nakasanayan. Pagdating nila sa loob ay nadatnan nila ang mga amiga ni Mrs. Tuazon, sila rin yung mga nakita ni Gigi kahapon. Ang gara ng mga suot nila halatang mamahalin. Yung isa, nakasunglases pa rin kahit nasa loob na. Yung mga suot nilang mga alahas, mukhang mas mahal pa kesa sa isang bagong kotse. Nakaplaster sa mukha ng mga ito ang peking ngiti nang lumapit sila. Napapaisip si Gigi kung siya lang ba ang nakakapansin nun. Ito bang si Mrs. Tuazon ay hindi nakakahalata na pinaplastik lang siya ng mga so-called amigas niya? Ramdam din niya ang pairap na tingin ng mga ito sa kanya. Galit siguro sa kanya dahil sa ginawa niya kahapon. Matilda! Come over here, tawag ni Mrs. Marcelita. Oh, I love your brooch, bati ng Mrs. Ramos sabay hima sa kanyang fake fur na scarf. Wala ni isa sa kanila ang pumansin kay Gigi na para siyang hangin na hindi nag-exist. Where's Danica? Tanong ng Mrs. Ramos. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na wag siyang isama? Tanong ni Madam Matilda, tila nagtataka. Lumapit si Mrs. Ramos sa kanya at bumulong. I said, wag mong isama ang daughter-in-law mo. You told us, girlfriend yan ng anak mo. Si Mrs. Tuazon naman ay nagulat din dahil ngayon lang niya na-realized na mali siya ng babaeng isinama. Nakalimutan niyang ipinakilala nga pala niya itong girlfriend ng anak niya. So, si Gigi pala ang ayaw ng mga itong makita. Pero andito na sila, ano pa ba ang magagawa niya? Hindi naman niya ito pwedeng palayasin at baka magsumbong pa ito sa asawa't anak niya. Kampi pa naman ang dalawang yun sa batang ito. Oh, I'm sorry, hindi tayo nagkaintindihan, sabi na lang niya. Lumapit agad ang waiter sa kanila. Umorder ng tsa si Mrs. Tuazon, Earl Grey with bergamot foam. Meron ding matcha with gold flakes. Ikinatuwa ni Gigi nang marinig niyang umorder si Mrs. Tuazon dahil ibig sabihin lang nun ay hindi sila uwing gutom. Lalo na at may nadatnan na silang assorted pastries sa gitna ng lamesa. Nagsimula nang magkwentuhan ang mga ito at nagsimula na rin sila sa payabangan. This time ang topic ay ang kani-kanilang mga asawa. So how's your husband? Still busy with the new power plant sa Cebu? Tanong ni Mrs. Ramos kay Mrs. Balmes. Biglang umaliwalas ang mukha ni Mrs. Balmes at taas noong nagsalita. Oh, yes. Sobrang busy talaga niya. Kung hindi business meeting, golf naman, and yet hindi niya nakalimutan ang anniversary namin. Anito pero hindi totoo ang huling sinabi. Wow, tell me about it. Mine is super busy with the hotel expansion in Thailand. Laging pagod pero pag umuwi, he's still sweet as ever. Pagbibida ni Mrs. Ranos na mukhang hindi rin totoo ang sinabi tungkol sa huling linyang binitawan. Dumating ang waiter na may dalang tiya habang nagkukwentuhan ang mga babae tungkol sa mga asawa nila. Ang daming deals ngayon ng mga husband natin. Ang galing nila, right? They're running the big things, anang isa sa kanila. But us, we're running the smarter things, si Mrs. Clarissa. Nagkatawanan pa na may wink-wink vibes. Hindi makuhang makitawa ni Mrs. Tuazon dahil wala itong kamalay-malay sa pinag-uusapan ng mga kabigan. Unlike them, hindi siya nag-invest kahit saan. Yung ang setup nilang mag-asawa. Labas at hindi siya nakikialam sa negosyo ng chairman at wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa kumpanya nito dahil wala rin naman siyang maitutulong dito. Kahit mga empleyado ng asawa ay hindi rin niya kilala. Ang tanging trabaho niya ay gumastos. Ganon siya inispoiled ng chairman. Sa yaman ng asawa, hindi na niya kailangan mag-invest kung saan-saan. That's what I love about us. Hindi lang tayo basta housewives na walang alam. We're earning kutatli, proud na sabi ni Mrs. Martinez. Exactly. Like that skincare line na sinalihan ko. Wala akong alam sa business, pera lang ang inilabas ko. Guess what? 6 digits in a month ang earnings just from online resellers. Oh, I love that. Low effort but high return.
Just like DV Antique Shop. Hobby lang siya nung una but now, it pays for it via last Maldives trip. Actually, ani Mrs. Bettina na parang pinapasabik pa ang mga kausap. The new thing now is crypto, anito. Biglang lumakas ang energy sa table nang banggitin ang salitang crypto. Oh yes. Cryptocurrency is the new diamond. Sinabi mo pa. Sobrang laki ng return. All you have to do is buy coins, that's it, maghihintay ka na lang ng return. Mas malaki pa nga ang kinita ko dyan in just few months kesa ibang investment ko. Ano ba yung coins na binili mo? Byte, it's super promising. A friend from Singapore recommended it, apparently supported ito ng some tech group sa Hong Kong. Price prediction next month is la 5. I know, that's LA I bought rin. Secret muna for now and if my husband doesn't know yet. Akala niya bumili lang ako ng bagong real estate. But no. As put millions on Byte. I'll just surprise the husband kapag malaki na ang return. Darling, same her. Nagtataka ang husband ko kung saan ko dinala yung pera. And sabi ko may bibilhin akong beach property sa Batangas, tawanan silang lahat at nag-cheers ng kanilang mga tsaa. Lahat sila ang nagtawanan maliban sa dalawa, sina Mrs. Tuazon at Gigi. Nahinto sila nang sa muli ay sumingit si Gigi sa kanilang usapan. Bago po matapos ang week na ito ay may malaking possibility na babagsak ang value ng Byte. Kanina palihim na naiiling si Gigi sa pinag-uusapan ng mga ito. Kababasa lang niya ng article tungkol sa Byte Crypto. Ito yung binanggit niya kahapon kay Drake na binabasa niya, yung isa sa mga links na ipinasa ni Drake sa kanya. Natatawa siya mga amiga ni Mrs. Tuazon dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito yung sinabi niya kay chairman na porke may pera, feeling negosyante na. Mga pumapasok sa investment na walang kaalalam-alam. Ni hindi man lang nag-research or pinag-aralan. Biglang natahimik ang lahat matapos marinig ang sinabi niya. Maya-maya pa ay pagak na natawa si Mrs. Martinez. Darling, when grown-ups are talking, Azuratech ang company na gumawa sa kanila. Gumagawa sila ng coins under different names, may pattern sila na biglang taas ang halaga, then bigla rin babagsak. Meaning, same team, same strategy. Kung mababasa niyo sa article, nabanggit doon na developers might unlock the liquidity pool this weekend. Kung mangyari yun, malaki ang possibility na magkaroon ng dump, tuloy-tuloy na ani Gigi. What? Dump? Yes po. Kung yung big investor nila ay mag-pull out, magkakasunod-sunod na ang pagbagsak ng value. Yung inaakala niyong 5 return, baka sa huli ay maging times negative 5 pa, saad ni Gigi. Wait, what is that site again? What forum? Tanong ni Mrs. Martinez. Red Flag Coins, may early sign sila sa Chainwatch. This morning, may report din sa Tudor. Hindi pa confirm pero kapag ganito, 70% chance na magpapanic sell. Biglang tumawa si Mrs. Martinez. Matilda, hindi mo naman sinabi na mahilig manood ng comedy itong girlfriend ng anak mo. Muli ay nagtawan ang mga sosyalera. Napasinghap si Mrs. Tuazon. Pakiramdam niya ay nadagdagan ang pagkapahiya niya at pero peke pa ring ngumiti. Muling nagsalita si Mrs. Martinez. Anyway, if you'll excuse me, I need to go to the bathroom. Anito at mabilis na tumayo ay umalis sa mesa. Excuse me to, sasagutin ko lang itong tawag na kasilens ang cellphone ko, kaya di nyo narinig ang ringtone. Excuse me too. I need to go to the bathroom too. Sunod-sunod ang naging paalaman ng mga ito hanggang sina Mrs. Tuazon at Gigi na lang ang naiwan. Samantala si Mrs. Martinez ay hindi naman sa restroom nagpunta, kundi sa kanyang opisina dito sa pastry shop. Kasalukuyan siyang may tinatawagan ngayon. Kanina pa siya paikot-ikot at hindi mapakali dahil ayaw sumagot ng kabilang linya. Naupo siya sa table para buksan ang kanyang laptop at agad na binuksan ang crypto account niya at nakita niyang mas mababa nga ang value nito ngayon. Nakahinga siya nang maluwag ng sumagot ang nasa kabilang linya, ang sekretarya ng asawa niya. Finally sinagot mo rin. May kausap lang po ako sa telepono, sagot ng nasa kabilang linya. Pakicheck mo nga yung site Red Flag Coin. Tingnan mo yung article tungkol sa Byte at tingnan mo kung legit yun. Okay po, sagot nito at sa kanila pinutol ang tawag. Ilang minuto lang ay tumawag ito pabalik sa kanya.
Mukhang legit naman po ito pero konti pa lang ang nakadiskubre ng site. Yung ebite naman mukhang, unti-unti nang bumabagsak ang value. I think in 2 days doble pa ang ibabagsak nito or more. Para saan po ba ito? Wala. Wag mo na lang sabihin sa asawa ko na nag-usap tayo, okay? Okay po, pag sa ngayon kahit medyo nagtataka. Muling binalikan ni Mrs. Martinez ang crypto account at mabilis na winidraw lahat ng binili niyang ebites. Hindi naman siya lugi dahil triple na ang kinita niya simula nang bihin niya ito, bumaba lang ito ng bahagya ngayon pero may tubo pa rin siya. Successful ang withdrawal niya, saka pa lang siyang kahinga ng maluwag samantala, sa loob ng cubicle sa restroom, tutok na tutok ang mga mata ni Mrs. Ranos. Sa screen ng kanyang cellphone at binabasa ang article ng Red Flag Coins na binanggit ni Gigi. Sinilip din niya ang isa pang site ng crypto na mas pamilyar siya. Ilang araw din siyang hindi nakapag-online, kaya ngayon lang siya nagkapagbasa ng updates, hindi nakapag-online, kaya ngayon lang siya nagkapagbasa ng updates tungkol sa mga coins. Pareho ito ng sinasabi tungkol sa ebite. At nang silipin niya ang value nito ngayon ay bumaba ito ng bahagya. Agad niyang binuksan ang crypto account at mabilis na winidraw ang kanyang funds. Kalalabas lang ni Mrs. Bettina ng restaurant pero ang mga mata ay tutok sa cellphone niya. Kagaya ni Mrs. Ramos at Mrs. Martinez ay ganun din ang ginagawa nito nang malaman kung ano ang nangyayari sa ebite. Ora-orada ay winidraw din niya ang funds. Ganon din ang kasalukuyang nangyayari sa iba pa nilang amigas. Magkakaiba nga sila ng pwesto ngayon pero pare-pareho naman sila ng ginagawa, nagwi-withdraw ng funds sa kanang mga crypto account. Pakiramdam ko ay napauwi na naman kami ng wala sa oras dahil matapos magsibalikan ng mga anigas ng aking biyenang hilaw ay parang aligaga ang mga ito at isa-isa na ring nagpaalam ng tuluyan. Heto at naiwan na naman kaming dalawa ni Madam na halatang imbierna sa akin, dahil sa tuwing magsasalubong ang mga mata namin ay irapan lang niya ako. Wala naman siyang sinasabi pero ramdam kong inis ito sa akin. Okay na yun, at least hindi na siya masyadong matalas magsalita ngayon. Napansin ko yun matapos ng insidente kay Baby Gray at sermunan siya ng bongga ni Chairman. Let's go, Anito. Tumayo ito at tinalikuran ako. Napakibot ang aking bibig, gusto ko pa sanang ipabalot yung mga natirang pastries na hindi man lang nagalaw. Sayang ang mamahal at ang sasarap pa naman. Nakatikim naman ako ng konti pero bitin. Muli ay napanis na naman ang taway ko sa biyahe hanggang sa makauwi kami sa mansion. Nang mag-aalas 2 ng hapon ay nakareceive ako ng text message mula kay Gray. Malalate daw siya ng uwi. Kung dati-rati ay kinikilabutan pa ako dahil sa laki ng agwat ng edad namin, ngayon naman, iba na, kinikilig ako sa mga text niyang ganito, para lang sabihin na hindi siya makakauwi ng maaga. At ako naman ay heto, isang butihing may bahay na naghihintay sa haligi ng tahanan. Napakagat ako ng labi at kinikilig na niyakap ang unan. Speaking butihing may bahay, napabalikwas ako at muling kinuha ang cellphone saka nagtipa ng mensahe. Sugar Daddy, dito ka ba kakain? Gusto mo bang ipagluto kita? Then click send. Pagka-send ko ng message ay saka pala ako parang nagsisi na ginawa yun. Parang ang baduy. Ilang saglit lang ay natanggap ko agad ang reply niya. From Sugar Daddy, kumain na ako ng lunch. No need to cook. Lalabas tayo mamaya. Nakaramdam tuloy ako ng disappointment. Bigla ay naimagine ko siyang kumakain sa hospital kasama ng Grace na yun. Nawala bigla ang kilig na nararamdaman ko at agad na sinita ang aking sarili. Tumigil ka Gigi, masasaktan ka lang. Hindi ko dapat maramdaman ito lalo na't one-sided lang. Kahapon nga parang ginugood time lang niya ako habang tinatanong kung may nararamdaman na ako para sa kanya. Nakakaloko kasi yung ngiti niya habang nagtatanong at siguradong pag nalaman niya na crush ko siya siguradong pagtawanan lang niya ako dahil kinain kong lahat ng mga sinabi ko noon na hinding-hindi ko siya magugustuhan kahit siya na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo dahil gurang na siya. Ayokong mangyari yun kaya kahit anong mangyari ay hinding-hindi ako aamin sa kanya unless mauna siya na napaka-imposible namang mangyari lalo na at napakababaero nito. Hindi ako papayag na maging katawa-tawa. Muli akong nakatanggap ng text message mula sa kanya. From Sugar Daddy, take kidnap. May gagawin tayong dalawa mamaya gabi. Baka mapuyat ka. Kailangang nakaligo ka na pag-uwi ko. Mga 6 VA andyan na ako.
Napakunot ako ng noo at nagtataka kung anong ibig niyang sabihin. May gagawin kaming dalawa mamayang gabi? Puyatan? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa naisip. Bigla ko tuloy nayakap ang aking sarili. Bakit masyado na yata siyang nagmamadali? Wala ito sa usapan, paano kung mabuntis agad ako? Diyos ko day! Yung daga, napatakip ako ng aking bibig nang maalala kung gaano kalaki yung nakita ko kahapon. Kakayanin ko ba yun? Lasing ako nung may nangyari sa aming dalawa, kaya di ko alam kung gaano kasakit. Napatingin ako sa relo, may 2 hours pa ako para ihanda ang aking sarili. Naligo agad ako at pinakakiskis-kiskis ang bawat sulok ng aking katawan. Nang makapagbihis na ako ay saktong may tumawag sa telepono, si Inay. Nangungumusta lang naman siya kung okay lang ba ako dito. Ilang minuto rin kaming nagkumustahan habang nakahiga ako sa kama. Bago siya tuluyang magpaalam sa akin ay nagbilin muna ito. Tandaan mo ang bilin namin sa inyong dalawa, pinayagan ka namin tumira dyan dahil alam naming matalino ka at si Gray naman ay matured ng mag-isip kaya kampante kaming hindi kayo magtatabi matured ng mag-isip kaya kampante kaming hindi kayo magtatabi hanggang hindi pa kayo kasal. Kapag kasal na kayo, malaya na kayong gawin lahat ng gusto nyo, paalala ni Inay. Dahil sa sinabi niya ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Para akong nagising sa aking kahibangan. Haay, distracted na naman ako at dahil na naman kay Gray. Mabuti na lang at tumawag si Inay kaya bumalik ako sa tamang pag-iisip. Okay po, Nay. Promise hindi ko po hahayaang may mangyari ulit sa aming dalawa hanggat hindi pa kami kasal dalawa, seryosong sabi ko. Yun lang at nagpaalaman na kaming dalawa ng tuluyan. Napabuntong hininga ako nang matapos kaming mag-usap. Haay, buti na lang talaga at tumawag si Inay. Save gisa the bell ako sa ang aking kahibangan. Dahil nakahiga at katatapos lang mag-shower ng maligamam na tubig ay mabilis akong dinalaw ng antok. Ang naaalala ko lang ay isang malaking paghihikab ang aking pinakawalan bago tuluyan ng makatulog. Hindi ko na malayan kung ilang minuto or umabot ba ng oras ang tulog ko. Hindi pa naman sana ako magigising pero may kung anong gumagalaw sa ibabaw ng labi ko. Mainit, malambot at matamis.